What's up, guys? So, ito na. Ito na yung review ko para sa exam. Madali lang to. Dito madali. Joke lang. Guess be fast. Una natin pag-usapan quadratic equation. Quadratic equation, madali lang siya. Alalahanin nyo lang, meron siyang, ang palatandaan nyo lang pala, sorry. Palatandaan nyo lang, meron siyang exponent na 2. Pero, ito yung parts niya. Yung una, yung merong number, variable, at saka exponent, that is called quadratic term. Tas dito naman sa number lang at saka sa variable, that is linear term, LT. And dito, constant term. Basic lang yan, pinag-usapan ko na yan. Ah! So, nandito naman tayo. Dito, napansin ko, may nakakalimutan kayo. Nakakalimutan nyo paano mag-foil. Kaya bibigyan ko ng method. So, sulat nyo lang, foil. Foil. Ayun lang. And, ngayon, sa F and O, ilalagay nyo ito, yung X. Yun nandito lang. Dito sa FNO, inulit lang, sorry. Dito sa FNO, ilalagay nyo lang yun nandito. Okay? So, X, tsaka X. At sa INL naman, lalagay lang natin yun nandito. Which is, negative 3. Negative 3. Then, meron tayong pattern dito, left, right, left, right. Ano meaning ko nun? Tanungin nyo sa akin. Di joke lang. Left, then right. So, mangyari dyan, left, una, 7, then x. Then left uli, 7, then x. Then solve nyo na. 7 times x, 7x. X times x, dahil times siya, times yan times. Hindi ko lang nilagyan ng parenthesis. Dahil times siya, ano mangyayari? Add natin ng exponent. 1 plus 1, x squared. Oh, negative 3 minus 7. Dahil may negative, negative siya. 3 times 7, di ko lang rin alam. Sakit ng ulo ko. 7, 14, 21. So, negative 21. Then, negative 3 and x, negative 3x. Yun. Ganun lang yung kadali. Then, sulat nyo lang. 7x to Sulat nyo lang. Ang mangyayari, 7x, positive x squared, negative 21, and negative 3x. Ngayon, meron ba tayong like terms dito? Oh, meron ba tayong like terms? Meron. Ano yon? LT, which is this, linear term. May number, at saka merong variable. So, 7 minus 3. Kasi hindi mo mamaminus yung x. 7 minus 3. Basic, 5x. 5x yung sagot dito 5x. 5x. Yung nga, 5x sagot dyan. Then, susulat na natin sa according to the equation. So, x squared plus 5x minus 21 equals 0. Ay, na yung sagot. Basic lang. Now. Medyo nakakalimutan ko rin to. If sagot natin dito, x squared plus 5x minus 21, ang mangyayari dyan, equals 0 pala, equals 0, dahil negative yung quadratic term natin, which is this, kung negative yan, ang mangyayari, palitan mo lang yung buong sign, palitan mo lang yung sign ng lahat. Okay? What do I mean? Ang mangyayari dyan, since negative siya, palitin natin positive x squared, dahil positive siya, magiging negative 5x, dahil negative siya, magiging positive 21 equals 0. Ang gagawin mo lang dyan, parenthesis, negative 1, negative 1. Kapag ni negative 1 mo yan, papalit lang yung sign yan. Tapos kapag 0 times negative 1, 0. Pero ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari if negative ang quadratic term. So, dito naman tayo. Dito naman tayo sa 3x. Sorry, 3x times... Hindi ko lang pa nabubasa nito, to be honest. Pero yun na. Ang gagawin lang natin dyan, times natin yung 3x sa x at saka yung 3x sa 2. So, 3x times x. 3x, sorry. 3x times x at saka, sorry,
3x times x times 3x times negative 2. Lang yan. Sagot dito, since 1 lang to, 3 times 1 is 3, obviously. Then, x times x is x squared kasi add lang natin yung dalawang exponent. So, 3x squared at 3x minus 2. Mangyari lang dyan, 3 times negative 2 which is negative 6x. Yun lang. Masusulat dyan, 3x squared minus 6x equals 0. Yun na yun. The answer. Then, dito naman tayo sa, hindi ko pala dyan. Wala, sorry. I'm so sorry. Di ako nagsasorry. Pero yun nga, doon na tayo sa roots. Sa roots, madali lang siya. Alalahanin nyo lang to. Roots is discriminant. Discriminant yung roots, kaya D. Okay? So, yung equation natin dito, D equals B squared minus 4AC. Yun lang. Ngayon, kapag nakuha mong sagot sa D is 0, it is one real and rational. Okay? Okay, gets? Yan, kapag yung D natin positive and perfect square, two real and rational, diba? Positive and perfect square, two real, rational. Okay? Pero paano naman kung positive at saka not perfect square? Two real pa din and irrational. Irrational na siya. Okay? Pag yung sagot natin is negative, two imaginary roots. Okay? Yun lang yun. Huwag niyong isipin kung bakit. Basta kapag roots yung pinagsabihan, 0, 0, 1 real and rational, positive na perfect square, 2 real and rational, positive na hindi perfect square, 2 real and irrational, pag negative, 2 imaginary roots. Okay? Ay, sorry. Now, dito naman tayo sa problem. Ngayon, para makuha natin yung discriminant, kunin mo natin yung ABC. A is equals to 4, B is equals to 8, and C is equals to 9. Also, minsan nakakalimutan nyo, hindi porket nakalagay siya sa second na part, B na siya agad. Yung A natin is QT, lagi siyang QT, quadratic term. Yung B natin is laging linear term, yung merong variable. At yung C natin is laging constant term. Constant. Kaya wag niyo yung kakalimutan. Now, gamitin na natin yung formula. So, D is equals to B squared minus 4AC. Mangyari dyan, substitute. D is equals to B squared which is 8 squared minus 4 times 4 times 9. Ang hirap nito ay, mukhang 4 din yung 9 ko, sorry. Ang hirap nito Pati ako, di ko alam. 9 times 4, that is, kakalculator ko na lang. Okay. 9 times 4, that is 36. 36. And negative 4 times 36 times negative 4, that is 144. Okay, so mangyayari dito, minus 144. And dito naman, 8 squared, madali lang yan. 8 times 8 is 64. So, ito na yon. Okay? Ito na yon. Pag minus ka ng bagay, alalahanin mo, minusin mo lang. Okay, so 64 minus 144. Sige, try natin dito. 144. 64. Baka di nyo pa alam mag-minus 0. Kulang, borrow. Maging 14. Nari dyan, 16. Magiging 8. So, 80. 80 yung sagot. Ngayon, ano yung mas mataas ng sign? Yung positive 64 o yung negative 144? Matik na yan. Negative 144. So, mangyayari, negative 80. Ano uli? Kapag negative yung D, two imaginary roots. Yung sagot dyan. Madali lang. 12 minutes na tayo, grabe. Then, dito naman tayo sa extracting.
Sa extracting, gumawa akong 15-minute video dyan. Akala na kayo kung panurin nyo, hindi. So ito na nga. Extracting, madali lang siya. Ito lang siya. AX plus B squared equals C or AX squared equals C. Tapos ang alalahanin na lang rule, yung nanditong side, which is the left side, dapat puro variables lang. Meaning, may X, may B, may B. Basta puro letters lang. Variables. Tinuro yan ni Sir Benji. Tapos dito sa right side, dapat laging numbers lang. Okay? Ang alalahanin nyo lang dito, pag nakita nyo na to, pag nakita nyo tong formula na to, ang gawin nyo, square root nyo na agad. Okay? So dito, x squared minus 25, tugma na siya dito, square root, nagka-cancel sa squared, may 1 na lang is x, ano yung square root ng 25? 5. Wait lang, hindi pa yan 5. Ang sagot dyan, positive, negative 5. Sinabi ko yan sa sa reviewer ko dati, yung extracting. Ngayon nakalimutan ko, ha 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 ha. Yun na yun. Meron pa akong mahabang video dyan, hindi ko na i-explain. Wow, dito naman tayo sa medyo mahirap. Factor. Sa factoring, madali lang talaga siya. Huwag nyo lang overthink. Kapag binomial siya, ang mangyayari dyan, ito yung ginawa kong method, which is yung factoring. So, ano yung times na, ano yung nilalaman ng x squared? X times x. Ng 2x. X times 2. Ngayon, isi-square na natin yung magkaparehas. Okay? So, square natin yan. And, susulat natin. So, sulat natin sa labas. Then, gawa tayo parenthesis. Sa parenthesis, anong naiwan kay x squared? X. Kasi dito, x, x. Lagyan natin x. Anong naiwan kay 2x? 2. Kasi nga dito, 2. And dahil positive siya, dahil positive to, mangyari, gagawin natin din positive. So, 2. Ay, sagot mo sa factoring ng binomial. Pag binomial, binomial, meaning dalawa lang. Pero pag trinomial, ibang usapan na yan. C. A natin is 1, B natin is 8, and C is 15. Okay. Una natin gagawin dito, isipin, kunin yung ABC, then, Una natin isipin, 1 ba yung A? Or 1 ba yung sagot sa quadratic term? Kita naman natin dito, C squared lang, so matic, 1 na yan. Okay? Dahil 1 na, kunin natin yung ABC, then, ang gawin natin, ifa-factor natin yung C. Okay? So, 15. Dahil positive yung 15, ito, importante din to. Yung C natin is positive. Okay? If positive yung if positive, then B is positive, then both factors are positive. Let's natin to C natin is positive. C natin is positive. And yung B natin is positive din. Meaning, tayo dito, C positive, B positive, both factors are positive. Diba? Yan lang yun. Factor na natin. Okay? Factor na natin yung 15. Tayo dyan, 1 at 15, at saka 3, saka 3 times what? 3 times 5. Yan. Ang gagawin natin dyan, dahil sinabi, both factors are positive, wala na tayong babaguhin. Ngayon, i-add na natin silang dalawa. 1 plus 15 is equals to 16, and 3 plus 5 is equals to 8. Ang hinahanap natin dito is yung nag-i-equal sa B. Okay? So, meron tayong 3 at saka meron tayong 5. Anong gagawin natin dyan? Dahil C yung variable natin, dalawa. Okay? Dalawa yung gagawin natin parenthesis. Kasi kailangan natin gamitin yung 3 at saka kailangan natin gamitin yung 5. Huwag nyo kakalimutan yung equals 0. Okay?
So, ngayon, dahil positive yung 3, susulat natin positive 3. Saka positive yung 5, susulat natin positive 5. Yun na yun. Yun na yun. Okay? Ano yung sagot? Bakit siya C? Kasi variable natin dito is C. Bakit 3? Kasi ito yung yung dalawang factors na nag-i-equal sa B, which is 8. Ngayon, meron tayong bagong step. Kailangan to pati sa extracting? Hindi ko sure. Depende na lang. Kailangan to. Okay. Tanggalin muna natin to. Disregard muna natin tong side and divide. Buburin ko na lang. Ito. After neto, i-group natin siya sa A at saka B. So, ito is A at saka ito is B. Ang tawag dito ay zero product property. Meaning, A is, wait lang, sulat natin A dito. A at saka B. Ang sinasabi dito sa zero product property is A is equals to 0 and B is equals to 0. Ang mangyayari dyan, ito yung first step, diba? First step, yung second step, factoring, then third step. Ito na yung fourth step, i-group na natin siya sa A at saka B. Sorry, medyo siyang magulo, pero as long as sinundan nyo yung pag-solve ko dito, kaya nyo yan. Ngayon, ang mangyayari dito, punta tayo dito, sulat natin C plus 3 equals, sorry. Wrong color. C plus 3 is equals to 0, and niya, C plus 5 is equals to 0. Ano lang yun? Yun, transpose natin, kasi nga, sa rule natin na dito sa extracting, B laging nasa left side lang o variable. So, extract natin, C is equals to, dahil positive siya, naging negative 3. Saka C is equals to, positive 5, magiging negative 5. Therefore, C is equals to negative 3 at saka negative 5. Ay na yung sagot. Depende sa hinihingi ni ma'am, it's either ito yung sagot, ayan, or ito. It's 20 minutes na. That's crazy. Kung natin isipin, 1 ba si nakalimutan ko siyang gawin. Ayun. Una natin isipin, aside sa 1 ba si A, naka-standard form na ba to? Hindi pa. So, gawin natin 3x squared. Sulit na lang natin dito, sa gilid. 3x squared minus 10. Tapos tatranspose natin to para maging equals to 0. Minus 10x. Dahil negative, magiging plus 8 equals 0. Yan, natin isipin, positive 1 ba yung 3? Positive, take 2. Ano natin isipin, positive 1 ba yung A? Hindi. So, ang gagawin natin, times natin yung number niyan sa constant term. 3 times 8, di ko rin yan alam. 24? Yeah, 24. Ang mangyari dyan, lagyan mo na yung naiwan, x squared minus 10x plus 24 equals 0. Gagawin dyan, factor mo lang. Ganito lang din yung nangyari kanina. Factor. Ano yung factors ng 24? 1, 24. 2, 12. 3, saka 8. 4 at saka 4 and 6. 4 and 6. Yan nga. 3 times 8 is 24. Yan nga. That's 4 and 6. Yan. Ngayon. Positive yung C natin. Negative yung B natin. Pupunta ulit tayo dito. Positive yung C. Negative siya. Therefore, factors are both negative. Magiging dyan, negative. Ang sakit na ng ulo ko.
Ngayon, sinasabi ko, pag mag-a-add ka ng dalawang negative na numbers, add mo lang, then dagdagan mo ng negative sign. Mayari dyan, 24 plus 1, 25, dagdagan mo ng negative. 2 plus 12, 14, dagdagan mo ng negative. 3 plus 8, 11, dagdagan mo ng negative. 4 plus 6, 10, dagdagan mo ng negative. Ayan, sinabi ko, hinahanap natin dito yung dalawang numbers na nag-i-equal sa B, which is negative 4 and negative 6. Nari dyan, para gamitin natin yung both, kailangan natin ng dalawang x. Dalawang x, sulat natin negative 4, close parenthesis, x, natin yung negative 6, close parenthesis, equals 0. 0 nga dito. Ang mangyayari dyan, wait lang, hindi pa na natin siya A at saka B. Ang gagawin natin dyan, divide natin by 3. Divide na natin by 3. Oh, divide by 3. Bakit natin di-divide sa 3? Dahil binabawi natin yung times nating 3 dito. Okay? Anong times mo dito sa constant term, di-divide mo siya kapag ganito na yung muka. Okay? Dito muna tayo sa x minus 4. Divisible ba yung negative 4 sa 3? Hindi. So, gagawin natin, pagtatabihin lang natin dyan. Okay? Dito naman, divisible ba? Oo. Negative 6 divided by 3, that is negative 2 equals 0. And, ngayon, Lincoln, kaya ba na natin? Kaya na kasi na-divide na natin. Kaya siya slide and divide. Slide meaning, slide natin, ta-times natin kay 8, kay constant, at i-divide natin. Yun, kaya slide and divide. Now, A at saka B. A, B. Okay, lalahanin niyo yan to B. Rule natin dyan. Rule natin dyan. Rule natin dyan, zero product property, A equals to 0, B equals to 0. So, mangyari dyan, 3x minus 4 equals 0. And x minus 2 is equals to 0. Okay? Okay. Sakit na ng ulo ko. Kaya muna natin tong madali. Dahil sa v equals n natin, transpose natin yung negative 2. So, maging x equals to 2. Then, negative magiging positive. Now, dito naman, gagawin lang natin dyan, tatranspose muna natin, susulat natin 3x equals, dahil negative magiging positive 4. Then, ang gagawin natin, para matanggal tong 3 na to, divide natin yan by 3 para mag-cancel out. Okay? Maiiwan dyan, pag na-cancel na natin to, x is equals to 4 over 3. Pansin nyo, ganito lang talaga siya. Same lang siya as dito. Pero ito talaga yung correct method. So, mayroon dyan, x is equals to 4 over 3 and 2. Yun lang. Okay? Sakit na ng ulo ko. Bye-bye. Ang nagrereklamo na mahaba, kawawa kayo. Hindi wag kayong mag-review. Yun. Completing the square. Ito yung medyo nalilito kasi sobrang rush niya lang. Which is okay lang. So, una natin gagawin. Ito. Write the equation in standard form. Standard form na ba siya? Standard form na. Yun, transpose the constant term to the right side of the equation. Ano sinabi ko kanina, kapag constant term, ay yung number lang. Mangyayari dyan, x squared minus 2x equals, dahil negative 6, magiging positive 6. After nun, step 3, get the half of b and square it. So, ano yung half ng 2? Hindi ko rin alam. Kapag sinabi, get the half of b, lagi nating siyang i-divide
by 2. Okay? So, ang A natin dyan is 1. B natin is negative 2. And C natin is 6. So, kunin natin yung half ng B. So, negative 2 times 2 is equals to 1. And sabi dito, square it. 1 squared, which is 1. Which is 1. Yun lang. Wait nga lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Add the answer to both sides. So, mangyayari, di ba? Wait lang. Anuin muna natin to. Yan. Ano nangyayari? X squared minus 2x. Gagawin, sabi, add to both sides. So, positive plus 1 equals 6. Kasi nga 6 plus 1. Ang mangyayari dyan, add lang natin to, magiging equals 7. Copy lang natin, x squared minus 2x plus 1 equals 7. Ano yung next step? Factor the equation. Factor the equation. Ginawa natin yan. Factoring. Factoring the equation. Ngayon, na-add na natin siya sa both sides. Punta tayo sa step 4. Step 5 na pala. Step 5 na tayo. Factor the equation. So, ang pa-factor natin, ito. X squared minus 2x plus 1. Okay? So, anong factor ng 1? 1 plus 1. Ngayon, di ba positive, negative? Di ba nandito yan sa factoring? Punta tayo sa rule ng factoring. Oh, C natin is positive. And B na, wait lang. C natin is positive. B natin is negative. Therefore, factors are both negative. Check natin ha. So, kita natin, C natin is positive. And negative yung B natin. Sorry. C natin is positive and negative yung B natin. So, therefore, both silang negative. Oh. Pag both silang negative, pag inad mo, magiging negative. Kasi nga negative. Then, add mo lang sila, 2. So, ayun na, nakuha na natin. Mayari dyan, factor. Normal lang factor. X minus 1, tsaka X minus 1. Ganyan lang kadali. Yun lang kadali. Dahil same sila, ang gawin lang natin, gawin lang natin squared. X plus 1 squared equals 7. Yun lang. After nun, meron ba kayong familiarity? May nakita ba kayong, parang nakita ko na to Ba? Punta tayo sa extracting. Bang. Ax plus b squared equals c. Kung nga, no, same lang sila. Yung ax squared, ax which is 1x minus b, plus b which is negative 1, ingin na kaso ko, squared equals c which is 7. Ano gagawin kapag tugma? Factor, ano gagawin pag tugma? Square root na natin yan. Okay? So, square root na 7. Ang mga iwan nandito is x equals x minus 1 equals positive, negative 7. Positive, negative square root of 7. Ngayon, ano mangyayari dito? Dahil sa rule natin na v is equals to n, ang mangyayari, tatranspose lang natin yung negative 1. Ang mangyayari dyan is x equals positive na pala. Positive 1, positive, negative, square root of 7. Medyo nakagulo, pati ako naguguluhan. Ayan. Get the square root of both sides, and step 6. Then, simplify and box the final answer. In ano lang, itong steps na to, ito lang yung bago. Ito na mangyayari dito, itong steps na to, ito lang yung bago. Then, ang gagawin lang natin dyan, magpa-factor tayo dito. Then, i-extract na natin dito.
Simplify and box the final answer. Ano yung sagot? Simplified na ba yan? Oo, ata. Di ko rin sure. Joke lang. That's simplified na. Ano yung sagot? Basic. Ata, basic. Pati ako naguluhan eh. Alam mo, take 2 ko na to. 30 minutes na? Grabe ba? And dito naman tayo sa quadratic formula. Ito yung pinaka-favorite ko, tol. Quadratic formula. Also, may sasabihin na nga pala ko. Paano mo alam kung anong gagamitin nating method? Kasi yung apat na tinuro ko, method lang siya. Paano mo alam? Basahin mo instructions. Ang mangyari dito, kunan natin yung A, B, at saka C. Okay, C is equals to 2, B is equals to 5, A equals to 3. Yun. Substitute natin siya dito sa formula natin, which is x is equals to negative b, positive negative, square root of b squared minus 4ac divided by 2a. Ang haba! So, ang gawin lang natin dyan, substitute lang natin dyan. So, mangyayari, x is equals to b, set natin 5, may negative. May negative dyan sa labas. Positive, negative, square root of b, which is 5, squared, minus 4, times a, which is a, saka 2. Unang step, gagawin mo lang dyan, papalitan mo lang sa equation, lalagay mo lang yung ABC natin. So, 2 times A, so 2 times 3. Una natin gawin, okay, sa taas muna tayo. Dahil may negative dito, pagsasamahin na natin siya. Nangyari dyan, x is equals to negative 5. May positive, negative, copy and paste mo lang yan dyan. Then, dito na naman tayo. May napapansin ba kayo dito sa b squared minus 4ac? Oo. Ayun lang yung discriminant. Okay? Now, 5 times 5. That is equals to 25. Okay? 5 times 5 is equals to 25 minus 4 times 3. 4, 8, 12. So, 12. 12 times 2. 24. 25 minus 24. Nangyari dyan. Hindi, ayun muna. Then, dito tayo. 2 times 3, 6. Lang yun. Solve natin ulit. Ano solve natin? Ito lang. Ito lang part na to. Copy-paste lang natin. Positive, negative. Ano yung square? 25 minus 24 equals to 1. Mangyayari, square root of 1. Ito, kasi may square root. Sorry sa maingay kong aso. Parang kagaya nyo lang sa... joke lang. Sorry sa maingay kong aso. I don't care. De, joke lang. Ayun, susulat na natin. Ngayon, di ba? Square root of 1. Ano yung square root ng 1? Malamang 1. Then, over 6. Copy-paste lang natin. Diba? Ngayon, ano yung next step natin? Ano yung next step natin dito? Dito rin ko, hindi ko rin alam to. Kalimutan ko. Gawin natin, paghihiwala natin yung positive, negative. So, mangyari, negative 5, negative 5 plus 1 equals 6. Tsaka sa other side, x equals negative 5 minus 1 equals 6. Ngayon, bakit siya positive, bakit negative? Dahil dito sa positive, negative, Dahil dito sa positive, negative na yan. Okay? Dahil lang dyan, pinaghiwalay natin. Dito, positive, dito, negative. Ang gagawin natin dyan, solve lang. Negative 5 minus 1. Pag may negative yung isa, tas isa positive, minus mo lang.
5 minus 1, 4. Anong mas malaki? Negative 5 o positive 1? Namang negative 5. So, magiging negative 4 over 6. Ngayon, pwede pa ba natin ito i-simplify? Oo. Para natin ito i-simplify, GCF. Okay? Hirap na i-explain. Pero ano yung dalawang number na both divisible sa kanila? Pinamataas number na both divisible sa kanila, divide natin siya by 2. O, negative 4 divided by 2, that is negative 2. Tapos, 6 divided by 2, that is 3. Pwede mo pang i-simplify? Hindi na. Yan na yung sagot. For this side, For this side. Yan. From the next side, ito naman. Pag dalawa silang negative, ang gawin mo lang, add mo lang, din magiging negative siya. Nangyari dyan, negative 6 over 6. Kasi pinag-add natin yung both negative. 5 plus 1, 6. Dahil both silang negative, negative. Ngayon, negative 6 divided by 6. 6 divided by 6. Diba? Madali lang 1. Dahil negative siya, negative 1. Ayun, sagot. Madali lang. So, x is equals to negative 2 over 3 and negative 1. Oops. Yun lang. Yun lang kailangan yung aralin. Yun na yun. Zoom out ko pa. Alam kong medyo marami. Kalmahan nyo lang. Nararamihan din ako. Bye-bye.